Hindi lingid sa lahat, si Io ang pinakamalapit sa buwan ni Galileo ng Jupiter ay kakaiba kumpara sa iba sa ating planetaryong sistema, pati na rin sa mga asteroid, kometa at iba pang bagay. Ang anyo ng ibabaw ng buwan ay hindi tulad ng inaasahan natin. Walang kahit isang bunganga sa Io at siya lang ang natatangi sa ganitong paraan. Wala ka ring makikitang tubig dito sa kahit anong anyo. Ito ay isang magulo at buhay na mundo kung saan tuloy-tuloy ang pagputok ng mga bulkan. May mga pagkakataon na sabay-sabay ang ilang pagputok at umabot sa 400 ang bilang ng mga aktibong bulkan sa Io Petaidomas. Sa ibabaw ng buwan, palaging may nangyayaring mga pagbabago. Ang mainit nitong crust ay patuloy na nababago dahil sa napakalakas na gravity ng Jupiter. Anong mga lihim kaya ang itinatago ng mahiwagang buwan? Io Subtitles. Maligayang pagdating sa aming ng mga aralin sa heograpiya. Alam natin na ang grabidad ng buwan ang sanhi ng mga pagtaas ng tubig dagat na nagpapataas ng antas ng tubig sa karagatang pandaigdig ng daigdig. Ngunit sa Io, ang mga pagtaas ng tubig ay mas malakas, mga 88,000 beses na mas malakas. Hindi dito nagtatapos ang mga pagkakaiba. Ang grabidad ng Jupiter at ng buwan nitong Europa ay may epekto sa Io. Araw-araw na itinutulak paitaas ang matigas na balat ng buwan, hindi ang tubig. Bakit nga ba ito nangyayari? May matibay na paniniwala na dahil din sa grabidad ng Jupiter, nagkakaroon ng pagkikiskisan na nagdudulot ng pag-init ng ibabaw ng Io. Dahil sa lakas ng gravitational na epekto ng Jupiter, napupunit ang crust ng buwan sa maliliit na piraso at gumagalaw ito laban sa mantle. Dahil dito, may likidong magma sa loob ng Io. Malaki ang pagtaas ng dami nito, kaya sumisirit ito palabas. Dati, tinatanggap na teorya na ang likidong bato ay pumupuno sa puwang sa pagitan ng mantle at crust o ng matitigas na bato. Sa karagdagang pag-aaral, napag-alaman na ang aktual na kinalalagyan ng mga bulkan ay hindi tumutugma sa mga inaakalang lugar. Sa huli, napag-alaman ng mga siyentipiko na may likidong magma na laging naroroon sa Io. Kapag sinusubukan nating ipaliwanag ang dahilan ng tindi at lokasyon ng mga pagsabog, nararapat gumamit ng komprehensibong pamamaraan. Dalawang salik ang naglilimita sa kanila, pag-init at gravitasyonal na impluensya, lalo na ang kombinasyon ng pag-init sa solidong bagay. Ang hybrid na modelo na isinasaalang-alang ang likidong bahagi ang pinakatumpak na naglalarawan ng pinatinding aktibidad ng bulkan sa ekwatorial na zona at ang paglipat ng mga pagsabog ng bulkan papuntang silangan. Sabay-sabay na umiinit ang mga solidong bato sa ilalim ng impluensya ng tidal na gravitasyonal na puwersa ng Jupiter na maaaring magpaliwanag kung bakit nagkakaroon ng pagsabog ng bulkan sa mas matataas na latitude. Sa larawang ito, makikita ninyo ang mga resulta ng pagmomodelo ng pag-init ng ibabaw ng Io na nagmumula sa kailaliman ng mantle sa itaas na bahagi at mula sa ibabaw na bahagi ng mantle, partikular sa asthenosphere sa ibabang bahagi. Sa isang kaso, tumataas ang temperatura malapit sa mga polo at sa pangalawa, malapit sa Ecuador. Ang gravitasyonal na epekto ng Jupiter ay napakalakas. Kaya sa ilalim ng ibabaw ng Io ay maaaring patuloy na kumukulo ang likidong bato. At ito ay tunay na kamangha-mangha. Ipinapahiwatig ng impormasyong ito na maaaring may nakatagong karagatan sa ilalim ng yelo ng Europa at Enceladus. Isipin mo, mula sa likidong tubig kung ang grabitasyon ng Jupiter ay maaaring makatulong sa pagtaas ng temperatura at pagpapanatili ng kinakailangang antas nito doon, lalo na sa mga patong ng likidong tubig. Ibig sabihin, sa mga buwan na ito ay maaaring magkaroon at umunlad ang buhay kahit nakakaiba ito. Kamakailan lang, nagbigay sa atin ng bagong impormasyon ang research probe na si Yunona. Kumuha siya ng mga bagong larawan ng ibabaw kung saan napagmasdan ng mga siyentipiko ang ilang katangian ng kalupaan. Partikular ang mga naglalagablab na isla na nasa gitna ng lawa at isang medyo mataas na bundok. Kalaunan, gumawa ng espesyal na biswalisasyon upang mas mapagmasdan ng mabuti ang mga lugar na ito. Maaari ring masiyahan sa animasyon ng lawa ng Patara Loki, isang lawa ng lava na may diametro na higit sa 200 kilometro. Nahuli rin ng kamera ni Juno ang napakaraming bulkan. Ang ilan pa nga ay aktibo at sumasabog. Ang pagsusuri sa datos ay tumulong matuklasan ang mga bahagi ng Io na may makinis na ibabaw. Anong mga konklusyon ang maaari nating makuha mula sa lahat ng impormasyong ito?
Ang pinakamahalaga, alam natin na sa ibabaw ng iyo ay may napakaraming lawa ng lava at ang kanilang estruktura ay medyo kakaiba. Meron silang isang bagay na parang singsing ng mainit na lava na lumalabas mula sa panloob ng mga layer ng satellite. Ang pangunahing bahagi ng lawa ay makapal na patong ng natunaw na crust. Nagbigay ang infrared na larawan ng mas malinaw na pag-unawa sa mga katangian ng mga lawa. Ang kawalan ng mga daloy ng lava sa mga hangganan ng lawa at sa labas nito ay nagpapahiwatig ng pag-iral ng isang uri ng balanse. Ang natunaw na masa na bumubulwak sa mga lawa ay bumabalik sa ilalim ng ibabaw na sistema. Madalas na tumatama ang lava sa mga hangganan ng lawa na siyang bumubuo ng mga pader. Kaya nagiging parang singsing ang estrukturang ito dahil ang taas ng mga pader na ito ay maaaring umabot ng daan-daang metro. Nanatili ang lava sa loob ng lawa at hindi ito umaapaw palabas. Sa mga lugar na ito, nangingibabaw ang mga mabatong bato na panapanahong umaangat at bumababa. Gumagalaw sila bilang isang buo dahil sa impluensya ng sentrong pag-angat ng magma. At may palagay na hindi posible ang pagdulas ng crust doon dahil sa mga lugar na ito ay nagkakaroon ng pagkikiskisan ng crust at ng mga gilid ng lawa. Sa huli, ang mga ganitong estruktura ay nasisira ring kalaunan na naglalabas ng mga masa ng lava palabas. Siyempre, may isa pang paliwanag. Unti-unting naiipon ang magma sa gitnang bahagi ng lawa at ang ibabaw na layer ay bumababa sa mga gilid sa isang punto. Anong konklusyon ang maaari nating makuha? Sa iyo, araw-araw ay maraming nagaganap na geolohikal na pagbabago. Mataas ang mga bundok sa satellite na ito. Halimbawa, ang pinakamataas na punto ng iyo at isa sa pinakamataas sa solar system ay ang bundok Timog Baasabla. Ang relatibong taas nito ay 18,200 metro. Ito ay higit sa 2 beses na mas mataas kaysa Everest. Ang mga bulkan sa iyo ay napakalakas na naglalabas ng napakalalaking ulap ng asupre at sulfur dioxide. Ang Ayo ay naiiba sa ibang mga buwan ng Everest dahil sa mga elementong bumubuo ng estruktura nito. Sa Ayo, nangingibabaw ang mga batong silicate, pati na rin ang bakal na bumubuo sa kanyang core. Kasabay nito, ang mga buwan sa panlabas na bahagi ng ating planetaryong sistema ay mas maraming taglay na yelong tubig. Sa Iyo, may mga polo kung saan ang temperatura ay naiiba kumpara sa ibang mga lugar dahil sa matinding aktibidad ng bulkan. Sa mga patag na lugar, namumuo ang patong ng sulfur dioxide at asupre sa nagyelong anyo. Siyempre, hindi natin kailanman magagawang kolonisahin ang Iyo dahil ang mga kondisyon doon, sa totoo lang, ay hindi angkop para sa tao. Gayunpaman, sa pag-aaral ng ganitong mga buwan, mas malinaw nating nauunawaan kung paano nabuo ang universo at ang walang hanggang posibilidad sa napakalawak na kalawakan. Sa tingin mo ba, malalaman pa natin ang mas kawili-wiling bagay tungkol sa iyo sa hinaharap? Ang Curiosity at Perseverance ay naging ilan sa mga pinakakilalang rover sa kasaysayan ng Mars at nagpapatuloy pa rin ang kanilang mga misyon hanggang ngayon. Sa ngayon, sila ay nasa layong 235 milyong kilometro mula sa ating planeta. Tuloy-tuloy ang trabaho ng mga rover para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa pulang planeta. Ngayon, mas madalang na tayong makaranas ng mabagal na pagdating ng datos sa daigdig at ang mga aparatong pananaliksik ay halos kayang magpakita sa atin ng mga nangyayari sa Mars ng halos real-time. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga kawili-wiling natuklasan sa planeta noon. Pero ngayon, iniimbitahan namin kayong alamin kung ano ang mga bagong nadiskubre para sa atin ng mga Mars rover na Curiosity, Perseverance at iba pa. Simulan natin sa nagawa ng Curiosity at Perseverance. Dahil sa kanila, nakuha natin ang mga larawan ng Jezero Crater. Dito, makikita natin ang mga bakas ng sedimentaryong bato sa mga dalisdis at interesante ring makita ang Beleva Crater. Isa sa pinakamatandang crater.
Sa ilang mga larawan, makikita natin ang mga lugar kung saan malamang na dati ay may mga agos ng tubig. At narito ang mga larawan ng mga burol ng Valinora. Makikita sa mga ito ang mga bato na nagsisilbing patunay na dati ay mayroong napakalaking sandbar doon. Ang automatikong interplanetaryong istasyon ng European Space Agency na tinatawag na Mars Express ay nagbigay sa atin ng isang napaka-interesanteng larawan. Makikita ninyo ang yelo sa bulkan na Ali. Hindi ito palaging nandoon, kundi lumilitaw lamang ito sa maikling panahon bago sumikat ang araw. Dapat tandaan na ang yelo ay naglalaman ng mahigit 110 milyong litro ng tubig at regular itong umiikot kasama ng atmosfera ng planeta. Tingnan mo ang mga yelong batik na ito nang malapitan, ang ganda talaga nito, hindi ba? Mas interesante ang anyong lupa ng Mars kaysa sa unang tingin. Halimbawa, itong mga bitak na parang bahagyang kahawig ng mga pulot-pukyutan. Nakikita rin sa kamera ang ibang aparatong pananaliksik. Halimbawa, dito makikita natin ang robotikong drone na Mars Ingenuity na natapos ang misyon nito noong 2024 dahil nasira nito ang isa sa mga bahagi nito habang gumagana. Ang mundo ng pulang planeta ay isang mundo na puno ng mga hiwaga kung saan may mga bagay pa rin na kayang magpamangha sa atin. At posible talaga na kung sakaling makolonisa natin ang Mars, ito na ang magiging karaniwang tanawin mula sa bintana ng ating istasyon ng pananaliksik. Sa tingin nyo ba, posible ito? Sa panahon ng mabilis na tuklas sa kalawakan, minsan pakiramdam natin alam na natin halos lahat tungkol sa ating universo. Pero malayo pa ito sa katotohanan. Higit pa rito, may ilang mga bagay na palagi nating inakalang totoo, pero sa katotohanan ay hindi naman pala. At ito ay napatunayan na ng agham, bagay na hindi masyadong alam ng nakararami. Anong mga sikreto ang ibinunyag sa atin ng universo? At ano nga ba talaga ang tunay na mukha ng kalawakan? Magsimula tayo sa simple. Malamang napanood mo na ang Star Wars o ibang sci-fi na pelikula kung saan epikong sumasabog ang mga sasakyang pangkalawakan sa kalawakan at nagiging abo. Sa totoong buhay, hindi mangyayari ang ganoon. Walang oxygen sa kalawakan, kaya hindi basta-basta magliliyab ang isang bagay. At wala ring shockwave na mangyayari. Nakakabigo, pero ito ang araw natin. Ano ang bago nating matutuklasan? Paano kung sabihin namin sa inyo na ganito talaga ang araw at hindi ganoon? At oo, masasabi nating ang tunay na kulay ng araw ay berde. Pero bakit sa lahat ng larawan nito ay kulay kahel, dilaw, pula, puti, pero hindi naman berde? Alam na natin na gamit ang kulay ng spectrum, pwedeng matukoy ang temperatura ng isang bituin.
Sa madaling salita, bawat kulay ay may partikular na haba ng alon na nagmumula sa bituin. Ang pinakamalamig na mga bituin ay kulay pula at ang pinakamaiinit ay kulay asul bughaw. Ang ating araw ay karamihan ng alon na inilalabas ay nasa berdeng spectrum, pero naglalabas din ito ng mga alon na may ibang haba. Dahil dito, nakikita natin ang halo-halong mga kulay na nagiging puting liwanag. Sa maraming larawan, maaaring magkaiba ang kulay ng araw. Halimbawa, ang ating pangunahing bituin ay mukhang dilaw kapag tiningnan mula sa International Space Station. Dahil sa epekto ng atmosfera, nagkakalat ang mga alon na malapit sa asul na spectrum. Sa totoo, hindi pwedeng maging dilaw ang araw maliban sa mga guhit ng bata dahil kung ganoon, ang ating planeta ay magiging isang disyertong hindi kaaya-ayang lugar na nasa labas ng habitableng sona ng sistemang solar. Ito ay dahil ang dilaw na araw ay magkakaroon ng 800 degrees Celsius na mas mababang temperatura. Bukod pa rito, naisip mo na ba kung paano nananatiling mainit ang araw? Siyempre, hindi na ito kasing lakas tulad ng dati, pero mainit pa rin ito, hindi naman kakaiba. Hindi talaga nagaganap ang mismong proseso ng pagkasunog sa araw dahil kailangan nito ng napakaraming oxygen na halos wala doon. Ang araw ay karamihan binubuo ng helium at hydrogen. Mas mainam sabihing ito ang perpektong lugar para sa nuclear na reaksyon. Dahil dito, ang ating pangunahing bituin ay napakainit. Tulad ng alam ninyo, ang Mercury ang pinakamalapit na planeta sa araw. Kaya lumalabas na ito ang pinakamainit. Hindi ganoon kasimple ang lahat dito. Siyempre, ang mga kondisyon ay parang abo. Mula sa abo at alegro ang kasunod. Mula sa mga gas ng daigdig. Kailangang maging bihasa ang kapitan nito sa kanyang ginagawa upang maiwasan ang banggaan sa isa sa mga asteroid. Totoo ba? Hindi, paulit-ulit. Ang mga pelikula tungkol sa kalawakan ay nagpapakita ng komplikadong larawan. Hindi, syempre hindi. Sa asteroid belt, may trilyon-trilyong bagay na iba-iba ang laki at karamihan ay kayang durugin ang isang sasakyang pangkalawakan. Ngunit bihirang mangyari ito. At lahat ng ito ay dahil malalayo sila sa isa't isa ng napakalaking distansya. Posible talagang matawid ang asteroid belt nang hindi nakakasalubong ng asteroid. Karaniwan, mas higit pa sa doble ng layo ng daigdig at buwan ang agwat ng mga asteroid. Ibig sabihin, hindi pala kasing epic ang lahat ng akala natin. Mula sa asteroid belt, lalapit tayo sa ating planeta. Naisip mo na ba kung ilang bituin ang nakikita natin sa gabi? Parang walang katapusan ang dami nila at tila imposibleng malaman kung ilan talaga sila. Tinanggap ng mga siyentipiko mula sa Universidad ng Harvard ang hamon at nalaman nilang kaya nating makita ang 9,110 bituin mula sa daigdig kahit walang teleskopyo. Solid! Ngayon pag-usapan naman natin ang buong sistemang solar. Alam natin na umiikot ang mga planeta sa kanilang orbit at axis. Pero dapat ninyong malaman na ang buong sistema ay umiikot din sa sentro ng daang gatas. Natapos nito ang ikot sa loob ng 230 milyong taon. Isipin mo na lang, noong huling beses na ang daigdig ay nasa parehong lugar, kung nasaan ito ngayon, mga dinosaur pa ang naglalakad dito at napakalayo pa bago pa man lumitaw ang sangkatauhan. Paano kung sabihin namin na hindi talaga umiikot sa araw ang lahat ng planeta? Oo, ang araw ang sentro ng sistemang planetaryo, pero hindi ito ganoon kasimple. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang pag-ikot ng mga planeta sa kanilang orbit ay nangyayari sa tinatawag na sentro ng masa ng sistemang solar o simpleng barisentro. Sa ilang mga kaso, ito ay matatagpuan sa gitna ng isang bagay na nagbibigay ng balanse sa masa ng grabidad at kadalasan, ang sentro ng masa ay hindi tumutugma sa araw. Sa kaso ng daigdig, halos tumutugma ang barisentro sa ating araw. Pero sa kaso, halimbawa, ng Jupiter, ito ay lumilihis ng humigit kumulang 55,000 kilometro. Ano ang mangyayari kung ang tao ay ihulog sa kalawakan na walang espesyal na kasuotan? Pinakahalata, mawawalan siya ng malay sa loob ng 15 segundo dahil sa kakulangan ng oxygen. Tapos ilang minuto lang, titigil ang mga organo. Tiyak na kamatayan. At may panganib din na ang katawan ng tao ay magsisimulang mamaga at magiging parang bola dahil sa mga bula ng nitrogen na magsisimulang lumitaw sa ating dugo.
Sa totoo lang, maliit lang ang banta na magyeyelo ka dahil sa vacuum ng kalawakan, napakabagal ng mga prosesong ito. Oo nga pala, hindi pa namin nasasabi sa inyo na sa kalawakan, walang coronavirus at ganong temperatura. Hindi nga namin masasabi na malamig ang kalawakan. Ang temperatura ay natutukoy base sa kung gaano karaming enerhiya ang inilalabas ng mga particle at kung gaano kabilis silang gumagalaw. Sa vacuum, hindi makakagalaw ang mga particle. Dahil dito, hindi natin pwedeng pag-usapan ang temperatura sa ganitong kaso. Sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, ang kalawakan ay hindi ganap na vacuum. Sa ilang bahagi nito, halimbawa, may mga bituin na ang mga particle ay naglalabas ng init. Tulad ng alam nyo, walang bituin sa kalawakan at puro katahimikan lang ang maririnig. Pero hindi ito ganap na totoo. Totoo, masyadong magkakalayo ang mga particle para makalayo ang tunog. Pero sa kalawakan ay may mga bagay pa rin na may sapat na dami ng particle para makapagpalaganap ng tunog. Halimbawa, ganito ang tunog ng mainit na gas na bumabalot sa itim na butas sa kumpol ng galaksya ng Perseus. Ang ating universo ay puno ng mga hiwaga. Minsan iniisip natin na nalutas na natin ang ilan sa mga ito, ngunit ipinapakita ng panahon na hindi pala ganoon. Ang radio interferometer na ASCAP sa Kanlurang, Australia ay nagsimulang magtala ng paulit-ulit na signal tuwing 1 oras na paminsan-minsan ay nagbabago ang katangian. Saan nga ba galing ang signal na ito? Sa puting duwende ba o neutron star? Gayunpaman, hindi ipinapakita ng mga katangian ng signal ito. Ano nga ba talaga ito? Interference ba ito mula sa research apparatus, hindi pa kilalang cosmic objects, o pagtatangka ng alien na sibilisasyon makipag-ugnayan sa atin? Tulad ng alam nyo, hindi natin maririnig ang mga tunog sa kalawakan dahil vacuum ito. Gayunpaman, nakakakuha rin ang ating research apparatus ng ibang signal, gaya ng radio X-ray at gamma electromagnetic at kino-convert ang mga datos sa soundtrack. Madalas, karaniwan lang at matagal nang na-research ang mga natatanggap nating signal. Pero sa kaso ng ASCAP telescope, iba ang nangyari. Kakaiba ang kinuhang signal kumpara sa iba. Minsan mahina ang pulso, minsan malakas, at minsan wala talaga. Pinangalanan ng mga siyentipiko ang signal na ito bilang JG. 1-3, 5-2, 1-4-8. Sa masusing pag-aaral, napag-alaman na hindi palagian ang direksyon ng signal. Nagbabago ito depende sa puntong dinaraanan nito sa kalawakan. Ito ay tinatawag na circularly polarized waves. Agad ding natuklasan ng mga siyentipiko na may 3 yugto ang pinagmumulan ng signal na nakaapekto sa mga katangian nito. Ang unang yugto ay 10-50 segundo gumagawa ng linear polarized na pulso. Ang pangalawa, mga 370 milliseconds ay kapansin-pansing humihina ang lakas. At ang pangatlo ay walang pulso. Ang 3 yugtong signal na ito ay nauulit kada 54 na minuto at tinuturing na isa sa pinakamabagal na bagay. Ngunit sa totoo lang, wala talaga tayong alam tungkol sa pinagmulan nito. May ilang teorya ang mga siyentipiko tungkol dito. Maaaring ang bagay ay isang puting duwende o maaaring hindi rin ito puting duwende. Alamin kung ano ang ibig sabihin nito. Alamin ito ay tila isang kapahamakan. Mangyayari ito at ang pagbabalik ni Obo. Nanai, kung saan pisikal na nagbabago ang bilang ng paghahambing. Sa paglalakbay ng mga bituin, nagbabago ang signal dahil sa interaksyon sa magnetic field, pero may ilang hindi pagkakatugma. Kung neutron star ang pag-uusapan, umiikot ito ng 1 segundo o mas mabilis pa, kaya mahirap pabagalin ang ikot nito. Ngunit kung puting duwende ang papalit, posible ang gustong period ng pag-ikot. Pero may problema pa rin tayo dahil hindi natin alam kung paano nabubuo ang ganitong radio signal mula sa ganong bagay. Ngayon, lumalapit tayo sa pinakakagiliw-giliw na bersyon. Ang mga kakaibang signal ay gawa ng tao. Ibig sabihin, ipinapadala ito ng mga kinatawan ng hindi kilalang dayuhang sibilisasyon. Para maintindihan kung gaano ito kapani-paniwala, balikan natin ang nakaraan
noong 1977 noon ay nakatanggap ang radyoteleskopyo na tinatawag na malaking tainga ng isang signal na may kakaibang katangian at tinawag itong WOW signal. Isinulat ito ng isa sa mga mananaliksik sa papel ng description at matagal nang sumikat ang bersyong ito ay galing sa mga alien. Umabot ng 72 segundo ang signal at matapos ma-decode, natuklasang ito ay nag-iisa at hindi na naulit. Hindi alam ng mga siyentipiko ang eksaktong pinagmulan ng signal, pero natukoy nila ang direksyong pinagmulan nito mula sa konstelasyon ng Sagittarius, malapit sa gitna ng Milky Way na may maraming galactic na bagay. Kalaunan, gamit ang datos mula sa teleskopyong Gaia, nakahanap sila ng 15 posibleng mga bituin na maaaring pinagmulan ng mga radio wave. Ang pinakamalamang ay ang bituin na tinatawag na Tumas, 128, 182 na nasa layong 1,000 at 800 light years mula sa atin. Pagkatapos maitala ang WOW signal noong 1,977, napakaraming mga radyoteleskopyo ang nagtangkang muling matuklasan ito. Huling beses noong 2022, isinagawa ang detalyadong pag-aaral sa 15 posibleng bituin na kandidato. Pero wala silang natagpuang sapat na malakas na signal. Walang nadiskubring exoplanet sa daan, pero natuklasan nating may artipisyal na liwanag na nagmumula malapit sa mga bituing iyon. Sa panahong iyon, pwede sanang maulit ang signal kung ito ay palagian. Ibig sabihin, ang pinagmulan nito ay palaging nasa isang lugar lang. Kaya may palagay na ang signal ay nagmula sa isang sasakyang panghimpapawid na gumagalaw sa mataas na bilis. Kung ang signal nga ay talagang mula sa mga kinatawan ng dayuhang sibilisasyon saan man. Bakit nga ba hindi agad tinatanggihan ang hypothesis tungkol sa mga dayuhan? Sa digital na komunikasyon, karaniwang ginagamit ang pag-encode ng datos. Kung walang alam sa paggawa ng code ng mensahe, mahirap itong i-decode at makilala mula sa ingay sa kalawakan. Naniniwala ang mga mananaliksik na kayang i-decode ang anumang code basta may sapat na bahagi ng mensahe. At heto ang isang halimbawa. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nabasag ng Briton ang German Enigma Code. Nang mapansin nilang may impormasyon sa panahon ang mga mensahe at ginamit nila ang salitang panahon para ma-decode ito. Ang mga signal mula sa mga pulsar sa kalawakan na pamilyar sa atin ay maaaring magsilbing gabay para sa mga mensahe mula sa mga dayuhan. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng gamitin ng mga dayuhan ang mga pulsar bilang gabay sa kalawakan at pangunahing kasangkapan sa pag-decode ng kanilang signal. Gayunpaman, aminado ang mga may akda ng hipotesis sa orihinal. Pag-aaral ng signal mula kalawakan patungo sa atin. Hindi pa kilala ang paksa, puno ng misteryo at patuloy na gumugulo sa isipan ng mga siyentipiko at mahilig sa buong mundo. Ngunit malayo pa ang ating tatahakin at kailangan ng malaking pagsisikap para maunawaan at matuklasan ang mga lihim ng mga radio wave na ito. Bawat bagong pag-aaral ay nagpapalapit sa atin sa kasagutan. Ngunit kakailanganin pa ng maraming oras at pagsisikap para sa ganap na pag-unawa. O baka naman iniisip lang natin na umuusad tayo sa usaping ito. Matutuklasan kaya natin balang araw ang lahat ng lihim ng mahiwagang signal na ito at maintindihan ang ibig sabihin nito. Ang hinaharap lang ang makakapagsabi. Mga tagalupa, hindi pa tapos ang video na ito. May mga napaka-interesante at kamanghamanghang mga episode pa tayong aabangan. Pero para patuloy ko kayong mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter sa kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang naman ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa ilalim ng video na ito dahil wala naman tayong ibang klase ng like. At alam ko kung paano itutuloy ang pangungusap. Sa ganitong paraan, mapapatunayan nyo na tama ang direksyon natin. Kaya huwag maglipat ng channel.